Dagdag lang doon, mahalagang paalala siguro sa pagkikilatis kung pro-China o pro-West Philippine Sea candidate yung mga tumatakbo ngayong eleksyon, yung mas marami pa silang oras na awayin yung sarili nating Coast Guard kesa yung China na nanghaharas ng ating mga frontliners at fisherfolk. Conclusion ko, pag kandidato ka ni President Duterte ngayon for the Senate, huwag ninyo iboto yung mga kandidato niya. Lahat na kandidato niya, sila ang harang sa atin paglaban natin sa China. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Binanata ni former Justice Carpio at ang mga taga-oposisyon sina Digong at mga tuta nito, lalong-lalo na si Marcoleta, sa sinabi niya na walang West Philippine Sea. Ano-ano po ba ang mga sinabi ni Carpio at ng mga taga-oposisyon? Hinggil dito kina Digong Duterte, anyway para malaman ninyo po ang kanilang mga sinabi. Tapusin po ninyo itong video hanggang sa dulo. Anyway, panoorin na po natin ito. Sir, ano po ba na narinig ninyo yung sinabi ni Representative Marcoleta? Nagtaka po ba kayo kung saan siya nanggagaling at ano yung naging basihan niya for him to say it publicly, sir? Well, before that, I did not hear anything from Marcoleta whether he was for or against our position in the West Philippines. Bigla na lang. I mean, I don't remember him having mentioned anything. Bigla na lang. So, tinignan ko yung voting, no? Nobody opposed in the House the Maritime Zones Act. So, pwede siyang absent lang, no? Pero pag absent siya, that means he was not interested. But nobody opposed. Zero. Zero voted against, zero abstained. So, posible lang pag hindi siya sumipot. He was absent. No? So, klarong-klaro yung position niya. Wala raw West Philippine Sea. Ang tagal na natin sinisigaw itong West Philippine Sea. Nahubusan na tayo ng boses eh. And it's there in the administrative order of Pinoy. It's there in the law. And we have jurisdiction. We have sovereignty over our territorial sea. We have sovereign right over our exclusive economic zone. Also in our extended continental shelf. Wala namang ibang bansa nagki-question. China lang. At saka si Marcoleta. Thank you. Dagdag lang doon. Mahalagang paalala siguro sa pagkikilatis kung pro-China o pro-West Philippine Sea candidate yung mga tumatakbo ngayong eleksyon, yung mas marami pa silang oras na awayin yung sarili nating Coast Guard kesa yung China na nanghaharas ng ating mga frontliners at fisherfolk. With that, ma'am, last question, susugan ko lang. Did you think Justice, syempre kayo yung nasa legal end of things, matagal nyo nang pinaglalaban to, even nga mahirap sa dating administrasyon, sinusulong natin at hanggang ngayon pinaglalaban natin, and the Atenito Coalition has been devoted into fighting for it. Nung itong statement po ba from Representative Marcoleta, do you think it's disrespect somehow dun sa mga kababayan natin na nag-aalay ng sarili nilang buhay in the front lines to defend our territory? Thank you. Yes, I think, alam mo, we are asking our Navy, our Marines, our Air Force personnel, even our Coast Guard to risk their lives. To risk their lives to defend the West Philippine Sea, to defend our maritime zones, our island territories. Ngayon, sasabihin mo, walang West Philippine Sea. Paano yan? Parang inuuto mo yung ating mga military personnel, pinapadala mo dun, sige, sumugod kayo, lumabang kayo, risk your life. Pero, ano yan, baliwala yan. That's just a figment of our imagination. We have to take this seriously. Dahil yung West Philippine Sea, if you get the area of the West Philippine Sea, no? Yung area ng waters natin, mas malaki pa yan sa total land area ng Pilipinas. At saka sa area na yan, na mas malaki pa sa total land area ng Pilipinas, lahat na isda, lahat na oil, gas, and mineral resources sa atin exclusively. Napakahalaga yan. Hindi pwede sabihin, baliwala yan. Hindi sa atin yan. Walang West Philippine Sea.
kawawa naman yung future generations of Filipinos. Mawawalaan sila ng galunggong. Kinukuha natin yung galunggong sa West Philippine Sea, yung tumaas na yung presyo ng galunggong, nag-import tayo sa China. Saan kinukuha ng China yung galunggong? Sa West Philippine Sea, atin. Pero pinayagan ni President Duterte to fish in the West Philippine Sea. Kaya kinuha nila yung galunggong, naubos ang galunggong, we have to buy it from China now. So we have to protect what is ours. Exclusive ngayon exclusive to the Filipino as the adjacent coastal state. Thank you. Dagdag ko lang, nakakababa talaga sa moral ng ating mga Coast Guard, ang ating mga sundalo lumalaban araw-araw para sa ating teritoryo. Kaya kung may sulong natin yung mandatory education sa lahat ng mga batang Pilipino, pati ang mga bata may call out nila si Marcoleta at yung ibang magkakalat ng ganyan mga sabi-sabi lang. Okay. And last question na lang po. Balik ko po ulit kay Justice Carpio. Sir, nabanggit nyo kanina na parang hinaharang kayo ni former President Duterte. How? Paanong harang po? Could you expound po kayo? Well, lahat na. Sinabo niya ako to a debate. So, tinanggap ko. Tapos umatras siya. At saka sabi niya, ibasura niya yung arbitral award. Sabi niya, talo na tayo sa West Philippine Sea, China is in possession. So I had to rebut that. Now, how can you be in possession of tubig? Hindi ka naman pwede mag-possess ng tubig. You can possess islands. But the West Philippine Sea, hindi mo maupuan yan So, you have to keep on explaining. Pag hindi mo sinagot siya, yun ang naiintindihan, yan ang nakukuha ng taong bayan. So, wala kaming ginagawa, kundi riniribat na lang siya. Siya ang nagdi-depend sa China Pilit po ito sa buhay marino. Involved po kasi kami dyan dahil sa mga seafarers. However, ngayon pa, gusto ko itanong, sa follow-up do sa explanation ninyo, sino ba ang mga dapat naming iwasang iboto na involved dyan in favor of China? Kasi kailangan malaman na kaysa yung manghuhula pa kami pagdating sa presinto. Hindi ba? Alam mo, isang tao lang sa Pilipinas ang nagsabi. Sabi niya, I love President Xi Jinping. Sabi niya, talo na tayo sa West Philippine Sea. China is now in possession of the West Philippine Sea. False. Pero sinabi niya yan. Sabi niya, inutil ako pagdating sa West Philippine Sea. Sabi niya, pinayagan ko yung mga Chinese to fish in the West Philippine Sea. Exclusive economic zone natin yun. Bakit mo pinayagan yung China? Sabi niya, I order the Navy to patrol only up to the territorial sea. Do not go beyond the territorial sea. That means, pinamigay niya yung West Philippine Sea, yung exclusive economic zone. Kasi hanggang territorial sea lang daw. 12 nautical miles lang yan Ang EEZ natin up to 200. Sabi niya, wag na ipatrol yung EEZ, territorial sea lang. Ayaw ko mag-away tayo sa China. Sinabi lahat nito. Sinabi niya pa, yung arbitral award, I will throw that to the waste basket. Sabi niya. So, ang nagsabi lahat nito, si former President Rodrigo Duterte. Yung presidente pa siya, hirap na hirap kami to fight China dahil ang nakasangga doon, ang humaharap sa amin, si President Duterte. Hinaharang niya kami. He didn't want us to fight China. So we have to go through him. Labanan muna namin siya bago namin maabot ang China. So, conclusion ko, pag kandidato ka ni President Duterte ngayon for the Senate, wag ninyo iboto. Yung mga kandidato niya. Lahat na kandidato niya, sila ang harang sa atin paglaban natin sa China. Thank you. Ayan. Follow-up question po.
Ayun, isa-isahin natin. Ayun, kailangan i-identify yun. Opo, para po sa ating mga local officials, kaya po mahalaga yung binahagi namin four-way test para po kilatisin yung ating mga local candidates, maging yung mga national candidates po natin. Napakadali lang pong sundan. No? Muli po, yung four-way test natin. Una, sumuporta ba yan sa mga polisiya na pro-admin at pro-admin China na mga polisiya? Yes ba yan sa POGO? Nag-yes ba yan sa Gentleman's Agreement? Sumusuporta din ba yan sa mga paglaban at pagprotekta natin sa mga frontliners natin na West Philippine Sea at Coast Guards natin, no, at mga Pilipinong mangingisda natin. So ito po, yung four-way test po natin, yung pamamaraan po para kilatisan kung sino po ba talaga yung mga pro-West Philippine Sea candidates po natin sa local. Sige po. Ito yung re-electionist. Ito yung sinasabi yung lalagyan natin makikilalanin yung mga nagdo, again, pumayag sa visa ng Pilipinas. Ito yung mga re-electionist. Paano yung mga bag? Opo, similar din po, no? Lalo na syempre, hinanapin po natin yung mga kandidato na vocal din pagdating sa stand nila sa West Philippine Sea. Madali pong hanapin yan sa Twitter, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Yung mga nagkahayag po ng suporta halimbawa sa civilian mission po natin itong nakaraang taon. At yung naghayag din po ng suporta dito po sa ating mga frontliners sa mga mangingisda at mga Coast Guards. Sa atin po, madali yun. Ipapano yung tao sa baba. Sige po. Yung sunod po natin. Thank you so much po. Good morning po. Earl Tobias po from IBC 13 House Beat Reporter. Sir, yung first question ko po addressed to Justice Carpio, and of course the other panel would is welcome to answer. Sir, na po ba na narinig ninyo yung sinabi ni Representative Marcoleta? Nagtaka po ba kayo kung saan siya nanggagaling and ano yung naging basihan niya for him to say it publicly, sir? Well, before that, I did not hear anything from Marcoleta whether he was for or against our position in the West Philippines. Bigla na lang. I mean, I don't remember him having mentioned anything. Bigla na lang. So, tinignan ko yung voting, no? Nobody opposed in the House the Maritime Zones Act. So, pwede siyang absent lang, no? Pero pag absent siya, that means he was not interested. But nobody opposed. Zero. Zero voted against, zero abstained. So, posible lang pag hindi siya sumipot, he was absent. No? So, klarong-klaro yung posisyon niya, wala raw West Philippine Sea. Ang tagal na natin sinisigaw itong West Philippine Sea. Nahubusan na tayo ng boses eh. And it's there in the admissive order of Pinoy, it's there in the law, and we have jurisdiction eh. We have sovereignty over our territorial sea. We have sovereign right over our exclusive economic zone, also in our extended continental shelf. Wala namang ibang bansa nagki-question, China lang at saka si Marcoleta eh. Thank you. Dagdag lang doon, mahalagang paalala siguro sa pagkikilatis kung pro-China o pro-West Philippine Sea candidate yung mga tumatakbo ngayong eleksyon, yung mas marami pa silang oras na awayin yung sarili nating Coast Guard kaysa yung China na maghaharas ng ating mga frontliners at fisherfolk. With that, ma'am, last question, susugan ko lang. Did you think, Justice, syempre kayo yung nasa legal end of things, matagal nyo nang pinaglalaban to, and even nga mahirap sa dating administrasyon, sinusulong natin, at hanggang ngayon, pinaglalaban natin, and the Atenito coalition has been devoted into fighting for it. Nung itong statement po ba from Representative Marcoleta, do you think it's disrespect somehow dun sa mga kababayan natin na nag-aalay ng sarili nilang buhay in the front lines to defend our territory? Thank you. Yes, I think, alam mo, we are asking our Navy, our Marines,
our Air Force personnel, even our Coast Guard, to risk their lives to defend the West Philippine Sea, to defend our maritime zones, our island territories. Ngayon, sasabihin mo, walang West Philippine Sea. Paano yan? Parang inuuto mo yung ating mga military personnel. Pinapadala mo dun, sige, sumugod kayo, lumabang kayo, risk your life. Pero, ano yan, baliwala yan. That's just a figment of our imagination. We have to take this seriously. Dahil yung West Philippine Sea, if you get the area of the West Philippine Sea, no? Yung area ng waters natin, mas malaki pa yan sa total land area ng Pilipinas. At saka sa area na yan, na mas malaki pa sa total land area ng Pilipinas, lahat na isda, lahat na oil, gas, and mineral resources sa atin exclusively. Napakahalaga yan. Hindi pwede sabihin, baliwala yan, hindi sa atin yan, walang West Philippine Sea. Kawawa naman yung future generations of Filipinos. Mawawalaan sila ng galunggong. Kinukuha natin yung galunggong sa West Philippine Sea, yung tumaas na yung presyo ng galunggong, nag-import tayo sa China. Saan kinukuha ng China yung galunggong? Sa West Philippine Sea, atin. Pero pinayagan ni President Duterte to fish in the West Philippine Sea. Kaya kinuha nila yung galunggong, naubos ang galunggong, we have to buy it from China now. So we have to protect what is ours. Exclusive ngayon exclusive to the Filipino as the adjacent coastal state. Thank you. Dagdag ko lang, nakakababa talaga sa moral ng ating mga Coast Guard, ang ating mga sundalo lumalaban araw-araw para sa ating teritoryo. Kaya kung may sulong natin yung mandatory education sa lahat ng mga batang Pilipino, pati ang mga bata may call out nila si Marcoleta at yung ibang magkakalat ng ganyan mga sabi-sabi lang. Okay. Next question. Hello, Kenneth Basilio po, Business World. So first question would be, aside from what's mentioned already, what policies could we recommend to better assert our territorial claim in the South China Sea amid a possible shift in U.S. foreign policy po? The first thing is, wala tayong common narrative. Why are we claiming sovereignty over Scarborough Shoal and the Spratlys and the Calayan Island Group? If you go to YouTube, makita mo si former Senate President Enrile, sabi niya in YouTube, wag na natin pag-usapan yung Scarborough Shoal. Hindi sa atin yan, squatter lang tayo doon. It is outside the Treaty of Paris lines. You go to the Philja Journal, may article si former Solicitor General Estelito Mendoza. Sabi niya, the Spratlys have never been part of the Philippines until 1978 lang, when PD 5096 was issued. Pag 1978 yung ating claim, if we start in 1978, talo tayo. China claimed it in 1947. Vietnam is claiming it as successor of France, 1933, in-annexion ng France. So, iba-ibang kwento natin Wala tayong common, historical, legal, factual narrative. So, I'm calling on the DFA, the National Historical Commission, the Department of Education, the National Security Advisor. Let's sit down. Ano ba talagang narrative natin? Saan tayo mag-umpisa? I'm recommending we start with 1734, the Pedro Murillo Velarde map. Dahil dun sa mapa na yon, 1734, andun yung Panakot, that is Scarborough Shoal. Andun yung Los Baos de Paragua, that's a Spratlys. So we claim this Spratlys and Scarborough Shoal 1734 pa. Yung Pedro Murillo Velarde map is an official map of Philippine territory during the Spanish regime. The first official map of Philippine territory ever. So, dapat, let's sit down. Ano bang historical narrative natin? Ang China, meron silang historical narrative. We owned it since 2,000 years ago. Consistent sila.
tayo, iba-ibang kinikwento natin. So, yung foreign legal scholar, sabi nila, ang pinakamahina na claim yung Pilipinas dahil hindi nila alam anong basis ng claim nila. So, we have to sit down, have a common narrative. Dalawang disputes sa South to West Philippine Sea. Maritime and the territorial. Yung maritime, panalo na tayo. Kasi common yung ating narrative eh. We base it on UNCLOS. Dito naman sa territorial dispute, sovereignty, anong basis natin? Iba-ibang kwento natin eh. Let's sit down. Ano ba talaga? Dahil yung mga foreign legal scholars nalilito na rin. Iba-ibang sinasabi natin. So, very important, let us call on the DFA, the DepEd, National Security Advisor, the National Historical Commission. Please sit down together and tell us where do we begin? Kailan natin claim yung Spratly at saka Scarborough Shoal? Para we'll have a uniform story to teach to our school children and to the world. Thank you. Okay, thank you. Okay, follow-up question. This time directed po sa mga akbayan representatives po natin. So, EFP Chief of Staff Romeo Bronner last week said funding for the military's modernization efforts remain lacking, prompting it to look for foreign financing schemes. So, what policies would you push to help ensure the military gets enough funding to boost its arsenal amid lingering tensions nga po with China? Alam naman po natin that the budget is the most concrete expression of our priorities. If the West Philippine Sea, our sovereign rights, is a priority, therefore, kinakailangan po tayo mag-invest ng resources dito. Kaya nga po, isa din doon sa gusto natin itulak, maliban sa nabanggit natin kanina, na magkaroon ng commemoration ng West Philippine Sea Victory Commemoration Day sa ating pong bansa, yung mandatory education. Kasama po dito yung pagtutok na may resources, enough resources, not just for education, kundi kasama po dito yung defense ng ating territorial at sovereign rights. So, along those lines, isa po itong budget item na kinakailangan tinututukan natin. Kasi up to recently, medyo talagang nag-lag behind in terms of resource allocation yung pong ating mga frontliners at yung mga ahensya na involved dito. Kaya panahon na po to put money where our mouth is, to express our priority for the West Philippine Sea by investing in defense in this area. Sa tingin ko po, hindi lang yung AFP modernization ang dapat mapondohan, pati yung ating Coast Guard at BIFAR. Kasi kulang sila sa equipment, kulang sila sa barko para ma-monitor din nila yung kondisyon ng karagatan natin doon. Okay po, and last question na lang po. Balik ko po ulit kay Justice Carpio. Sir, nabanggit nyo kanina na parang hinaharang kayo ni former President Duterte. How? Paanong harang po? Could you expound po eh? Well, lahat na. Sinabo niya ako to a debate. So, tinanggap ko. Tapos umatras siya. Yes. At saka sabi niya, ibasura niya yung arbitral award. Sabi niya, talo na tayo sa West Philippine Sea. China is in possession. So, I had to rebut that. Now, how can you be in possession of tubig? Hindi ka naman pwede mag-possess ng tubig. You can possess islands. But the West Philippine Sea, hindi mo maupuan yan eh. So, you have to keep on explaining. Pag hindi mo sinagot siya, yun ang naiintindihan, yan ang nakukuha ng taong bayan. So, wala kaming ginagawa, kundi riniribat na lang siya. Siya ang nagdi-depend sa China eh. Thank you. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.